Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at interview natin na low profile si Lisa. Grabe, lugi sa BBM admin. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ng ating admin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe at bago ka pa lang dito, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming. At eto na nga, simulan na po. Samayaan bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Nako, napakalaki pala ng lugi ng sa administrasyon ni PBBM. Ito po ang balita mga kababayan. Pakinggan po natin ito at bigyan po natin ng reaksyon. Gastos ng gobyernong Marcos Jr. Mas malaki kaysa sa kita nito. Ito po. Tala lumitaw sa bagong datos ng Bureau of Treasury na halos kalahating trilyong piso ang kulang sa pondo ng pamahalaan sa unang 3 buwan ng 2025. Ayon sa isang ekonomista, dapat na itong ikabahala lalo na kung ang nakikita na namang solusyon ni Marcos Jr. ay panibagong utang ng gobyerno. Si Carla Abellana magbabalita. Sa pinakahuling datos ng Bureau of the Treasury, lumobo sa 478.8 billion pesos ang budget deficit ng gobyerno mula January hanggang March 2025. Mas mataas ito ng halos 76% kumpara sa 272.6 billion pesos noong nakaraang taon. Sa unang quarter pa lang ng taon, gumastos na ang Administrasyong Marcos Jr. ng 1.48 trillion pesos, mas mataas ng mahigit 270 billion pesos kaysa sa 1.21 trillion pesos na nagastos noong 2024. Ayon sa Bureau of the Treasury, ito ay katumbas ng 31% ng buong taong disbursement program na 6.18 trillion pesos. Bagamat sinabi ng Bureau of the Treasury na makokontrol ang fiscal deficit sa target na 1.5 trillion pesos ngayong taon. Ayon sa ekonomista na si Dr. Michael Batu, kaduda-duda ito lalo na't baon na sa utang ang gobyerno sa ilalim ng Marcos Jr. Samantala, lumitaw sa So ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito Luging-lugi ang Pilipinas sa administrasyong ito. Imbis na magkaroon po ng pondo ang Pilipinas. Teka lang, sa utang pa lang po yan. Maliban pa po dyan mga kababayan yung binenta nilang mga asset. Like for example, yung gold reserve, yung di ba? Ng Pilipinas. Maliban pa po dyan, Ito po ang balita. Tapos sinasabi nila, mm, we are, yung ekonomiya natin, palago ng palago. Mukhang niloloko lang tayo mga kababayan, di ba? Mukhang ginagawa lang nilang smoke screen yung mga matatamis nilang mga pananalita. Pinagtatakpan lang siguro nila yung paglubog ng bansa sa kabila po ng malaking pagkalugi nito. No? Tapos sinasabi pa dito na ang nakikitang solusyon ng administrasyong ito para makapagbayad sa mga nalugi ng ating bansa ay utang. Nako po. Kumbaga uutang ka para ibayad mo sa utang. Nako, delikado to mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, First Lady Lisa Araneta Marcos, low profile daw sila. Ito, pakinggan po natin itong clips na ito mga kababayan. Namin, hindi kami gano'n yung mayabang, gustong hindi kami gano'n. Talagang low profile kami. Sa pamilya namin, hindi kami gano'n yung mayabang, gustong hindi kami gano'n. Talagang low profile kami. Ano po ang inyong masasabi Pag sinabi pong low profile, ibig sabihin simple lang po sila mga kababayan. Sabi niya nga, hindi raw sila mayabang. So, talaga ba? Yung tanong, talaga ba?
Bakit kung low profile kayo, pag nababalitaan namin yung mga nasasangkutan yung issue, ay puro pa sosyal-sosyal lang. Yan po ba ang low profile? Diba? Ngayon kasi mga kababayan, parang gusto nilang iparamdam sa bawat isang Pilipino na sila po ay kaisa. Sila ay kabahagi ng ating pagiging isang ordinaryong Pilipino. But as a matter of fact, no, ibang-iba po ang kanilang ginagalawang mundo kesa po sa mga ordinaryong Pilipino. Kaya ikaw po, First Lady Lisa Araneta Marcos, hindi po, no? Parang hindi parang hindi bagay na sabihin mong kayo po ay low profile. Ngayon, gayong pag nababalitaan namin kayo diyan po, ang First Family, kung hindi kung ano nung issue ay pag sosyal-sosyal mga kababayan. Okay? Ano po ang inyong masasabi diyan? I-comment nyo na lang at eto pa mga kababayan, pasadahan din po natin 'to. Mula po sa politiko, sabi po dito ni First Lady Lisa Araneta Marcos, the president's marching order. Aba, may order pala sa kanya ang presidente. We're clear. Bring government services closer to our OFWs because no matter where they are in the world, Filipinos deserve care, support, and attention from their government. Oo nga no? Lahat po ng mga OFW, saludo po tayo sa kanilang pagsasakripisyo para po sa ating bansa. Pero ang ginagawa naman ng gobyernong ito, mga kababayan, ang ganti naman po sa kanila ay yung mga tax na kung talagang mahal yung mga OFW, pinahahalagahan nyo bawat sentimo na kanilang pinaghihirapan para maipadala dito sa Pilipinas. Kaya anong ginagawa nyo? Kaliwat ka ng pamimigay ng ayuda dito, ayuda doon. Is that what you are implying to? Diba? First Lady, nako, hirap naman ninyong paliwalaan. Kung talagang nagke-care po kayo sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa, pahalagahan niyo po ang bawat sentimong pinapadala nila dito sa Pilipinas, yung mga tax na yan. Sabi nga po dito sa comment, basta wag lang ma-overdose. Nako po, pasensya na kayo, wala tayong sound effects, yung tawa. Kasi nasira po yung laptop ko so, yan. Wala po tayong ganun ngayon. Kita nyo, nagbago po yung natin, pero it's okay. So, anyway, ano po ang inyong masasabi dito sa sinasabi ni First Lady Lisa Araneta Marcos? I-comment nyo na lang mga kababayan at eto pa. Sabi naman po dito mga karibin natin mula po sa Radyo Pilipinas, lockdown ipapatupad sa Kamara simula July 23 bilang bahagi ng paghahanda sa SONA. Grabe magla-lockdown mga kababayan. Anyway, para pa ma-secure ang ating Pangulo. Sabi nga po dito sa comment, no? PNP and BBM admin all eyes on July 28. Ayan, July 28. So na all means stress sa EDSA, tiis muna guys. Sabi pa dito ni Sanchez, no? Sabi niya po dito, excited na kami sa pasabog ni BBM. So na hits different every year. Nako talaga, oo, no? Iba-iba nga, excited na rin kami, no? Ano na naman ang pwedeng i-fact check natin dito, okay? Marami pa pong nagko-comment. Sabi dito, bantayan daw ang mga pasaway sa kalsada. Sabi pa po dito, last na po natin ito, sana may update sa Build Better More project. Oo nga mga kababayan, sana maiulat ni President Bongbong Marcos Jr. yung 1 million housing, di ba? Every single year. Ilang taon na? 4 na taon na mga kababayan. Ibig sabihin, we are expecting 4 million housing mga kababayan. Okay? Sana may balita din po yan at sana maragdagan pa yung mga flood control projects. Baka kasi mamaya mga kababayan, dagdag lang sa budget ang ginagawa nila
dito po sa flood control projects na ito. Pero sa totoong buhay, wala naman pala. Kaya kailangan maiulat po yan ni President Bongbong Marcos Jr. At ito pa mga kaubayan, ito po ang post ni Sir Tiglao, Rigoberto D. Tiglao post. Sabi po dito, 5 days after Tantocos overdose report, the US invited Marcos to DC. Shocking move amid Trump's crisis. Ito siguro ang dahilan, mga kaubayan. Ito siguro ang dahilan kung bakit pinatawag ni President President Donald Trump si President Bongbong Marcos Jr. Ito po. Sabi po dito sa balita, mga kaubayan, sabi po sa 1 PH 7 hours ago. Ngayon po yan, July 21, 2025. Halos 4,000 Pinoy sa US posibleng mapadeport. Nako. Yan siguro ang pinag-usapan ni President Trump at ni President Bongbong Marcos Jr. Problema pala ang dala ng kanilang pagmi-meeting. So marami rin ang nagsasabi na pag-usapan kaya yung about sa overdose na yan ni President Trump and ni President BBM. Well anyway, mababalitaan na lang po natin yan kapag medyo humupa na ang issue. Well anyway mga kaubayan, ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagulat. Viral at trending sa mundo ng social media ang di umano'y balitang hindi talaga sila titigil at hindi na uubos ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang naging insersyon ng marami sa ating mga kababayan matapos yung kumalat ng balitang next in line na nga daw talaga ang newly re-elected senator ngayon na walang iba kundi si Senator Bato de la Rosa sa aarestuhin kaugnay sa di umano'y war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, mainit ang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang mukhang malaki daw di umano ang posibilidad na susunod na aarestuhan si Senator Bato de la Rosa kaugnay sa di umano'y madigong war on drugs ng dating administrasyon na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon pa sa nakalap nating balita ay kung naaresto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ipinadala sa The Hague, Netherlands para doon litisin, ay hindi din daw malabo na arestuhin din nila ang mga taong sangkot para matupad o mapatupad ang war on drugs noon ng Duterte administration. Ay isang di umano dito ang dating PNP chief at ngayon ay re-elected senator na walang iba kundi si Senator Bato de la Rosa. Ayon pa sa official report na nilabas ng Inquirer.net sa kanilang official website. From Inquirer.net, De La Rosa may be arrested over drug war if ICC asks Bersamin. Manila, Philippines. The Philippines may arrest a senator who served as a police chief during then President Rodrigo Roa Duterte's war on drugs if the International Criminal Court or ICC issues a warrant over the campaign that left thousands of suspects dead and the top aide to President Marcos said on Wednesday. Executive Secretary Lucas Bersamin told Kyodo News that Senator Ronald Bato de la Rosa would receive treatment similar to what we did to Duterte, who was arrested by Philippine police in March for alleged crimes against humanity over the killings, following a warrant issued by the court in The Hague. Although the Philippines withdrew from the ICC in 2019 under Duterte, authorities are obliged to cooperate with court warrants as the country remains a member of Interpol, which facilitates ICC warrants. Bersamin, a senior member of Marcos' cabinet, spoke after De La Rosa won re-election with the third highest number of votes among contested Senate seats in the Philippines midterm election in May. If there is an Interpol notice, we proceed, but if the Supreme Court comes out with a ruling that says you must afford full due process before you surrender anyone,
That's what we are going to do, Bersamin said. End quote. Matapos nga naging balitang ito ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na hinamon ni Senator Bato de la Rosa ang kasalukuyang administrasyon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na arestuin na agad siya at ulitin nila ang kanilang nagawang mali na ipaaresto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at dalhin sa luyang hukuman. Ayon pa sa official report nilabas ng Inquirer.net sa kanilang official website. From Inquirer.net, De La Rosa to Palace, go ahead and arrest me too. Senator Ronald Bato de la Rosa is challenging the Marcos administration to also arrest and take him to the International Criminal Court or ICC like it did to former President Rodrigo Roa Duterte, his commander-in-chief when he led the Philippine National Police in implementing the ex-leader's brutal war on drugs. If they want to make the same mistake again, then go ahead, he told reporters in a phone interview on Thursday that what they did to President Duterte was a very big mistake, and if they're willing to do the same mistake again, then they can do the same. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito po sa balitang ito? Gusto po nilang maulit, no, yung nangyari kay former President Duterte at gusto naman nila ngayon pagkakataong ito mga kababayan sa Senator Bato de la Rosa naman po, no? Kaso nga lang yung bill po ni Senator Amy Marcos na Duterte bill ay hindi pa siguro maipapasayan ngayon, no mga kababayan, at malabong maipasayan sapagkat alam naman po natin na kailangan pong pirmahan yan ng ating Pangulo. So wala, siguro matutuluyan muna ngayon si Senator Bato de la Rosa kapag walang bill na talagang pipigil sa sino man na kunin. Pero it is in the Constitution, mga karibyo natin, no? Dapat dito nyo sila litisin mga Pilipino yan. Diba mga kababayan? Nakakahiya. Kung yun ngang mga kababayan natin na bibitayin na sa ibang bansa ay pinagtatanggol pa natin, di ba? Pinauuwi pa natin dito sa ating bansa. Kabaligtaran naman po ang nangyayari dito sa mga Duterte. Instead na kunin po ng ating gobyerno doon sa banyagang hukom na yan, di ba? Ay tayo patuloy ang nagpipilit na doon sila. Ano nang nangyayari? Di ba? Hindi nyo ba bagay mga is really politically motivated, but they are denying it. Yung sinasabi politically motivated, hindi po nila ayun, hindi daw politika ang dahilan kaya kung bakit ganito ang nangyayari ngayon. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito ay comment nyo para at least alam po ng ating mga kababayan yung opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sana ang bayan ko sa magnanakaw na tao.